Mag-unbox tayo ng solar light ngayon. At syempre, ang inyong lingkod, nako, nabudol na naman. Bali 3 solar light ang binili namin ulit para sa garahe at para doon sa manukan. At tapos yung isa ay pinabili lang. Kaya naman ito, i-check natin isa-isa ang binili nating solar light na to. The same shop pa rin ng binalan ko, sa Lazada pa rin. Kung hindi nyo na itatanong, siguro kung hindi ako nagkakamali, nasa mahigit 20 peraso na ng solar light ang nabili ko doon sa shop na yun. Yung sa mother ko sa Bulacan, siya din kasi yung nagpabili sa akin ng ganyan. Doon din ako bumili sa shop na binilan ko nito ngayon. Tapos nang malaman kong maganda, syempre bumili na rin ako dito para sa bahay, para dito sa Cagayan. Gamitin namin dito ang solar light kasi alam nyo na, konting ulan lang, nagba-blackout na kagad dito. Eto na, uumpisa na natin ang mga pag-testing sa mga solar light na to. Magsisimula tayo sa remote. Titingnan natin kung gumagana lahat ng mga pindutan niya. Isa yan sa pinakamahalaga na parte ng remote. Alam nyo ba na na-adjust din ito ang sinag ng solar light natin? Ang mahirap dito, pagka malakas ang solar light, maigsi lang din ang aabutin niya. Baka mamaya ilang oras lang, mauubos na rin kagad yung karga para dun sa baterya. So eto na, itetest din natin yung solar panel niya. Basta lahat ito itetesting natin, isa-isa. Itetesting din natin kung itong lahat ng solar light na to ay nagcha-charge gamit ang solar panel. Kung makikita ninyo, may mga bracket. At saka ayan, makikita nyo, safe na safe yung talagang solar panel niya, na talagang may karton pa sa loob na para syempre hindi na rin siya mabasag lalo na pagkapatong-patong ang binili at marami. So ayan, tetesting na natin to kung ito ay nagcha-charge. Kailangan ko munang tanggalin itong mga nakakabit dito sa kable para nasa ganun maihaba ko siya. Madala ko yung solar panel sa malapit sa sinag ng araw. May 2 pin ito, madali lang ikabit ang 2 pin na to. Tapos may groove siya na hindi pa siya basta-basta papasok pagka hindi sakto dun sa groove. Sana walang maging problema at sa ganun maging maayos lahat ng binili natin. So far, wala pa naman nagiging problema sa lahat ng binili ko. So ayan na nga, nakita natin ang nagcha-charge. Ibig sabihin ng pula na yan, yung nakailaw na pula na yan, nagcha-charge yan. So ayan, nakalagay sa sinag ng araw yung solar panel natin. So ibig sabihin ng pula, nagcha-charge yun. Pagka nga pala bumili kayo ng ganito guys, may mga kasama na tong mga screw, bolts and nuts para dun sa bracket. At saka para na din dun sa paglalagyan ninyo kung sa concrete ba yan o sa lang niya, sa mga metal, ayan, o kaya sa mga wood. Yan, meron na dyan gamit, meron ng kasama yan. May mga butas yung bracket at saka pati na rin yung solar panel para dun yung ilalagay yung wing nut na nandun sa plastic na maliit. Yan, kaya madali lang siya i-assemble guys. Gagawa ko ng mga video na makikita ninyo na nakakabit yung iba naming solar panel sa aming bubong at saka kung paano ang magiging pwesto niya pagka nakakabit na dun sa mga bubong. At dahil nailabas na natin lahat, so ayan, nakita na natin na kompleto lahat mula sa bracket, sa remote, sa screw, sa bolts and nuts. Ayan, kompleto lahat yung pinadala nila. At saka ayan, sa nakikita natin lahat nagcha-charge siya. Ayan. So ayan, nakikita nyo yung kulay pula. Ibig sabihin niya, nagcha-charge yan. So hindi na yung ibig sabihin yung pagka naging full charge naman siya, wala siyang pagbabago. Ganyan pa rin, kulay pula pa rin siya. So mahalata nyo naman pagka talaga mahina na yung karga ng baterya, talagang na mahina na yung ilaw niya. So sa experience namin, wala pa naman kaming na kumbaga na dead bat talaga. Kumbaga mahina lang talaga siya kasi depende pa rin yan sa sinag ng araw
kung ganun ba siya katindi o kung makakulimlim ba siya. So syempre pagka makulimlim, hindi siya ganun kalakas magkarga. At lalo na pagka sunod-sunod na araw na makulimlim at umuulan tapos ginagamit natin, hindi siya ganun kalakas. Eto pala guys, meron pang maganda dito. Kasi yung tatlong remote dito, gumagana na itabi nyo na lang yung dalawa parang reserba nyo. Tapos yung isa lang yung gagamitin ninyo sa lahat na ng solar light na pwede nyong mabili. Kasi gumagana siya sa lahat. Pansin nyo ba? Pagka pinindot ko yung on, sumisindi silang tatlo. So pagka in-off ko, mamamatay silang tatlo. Pero pagkaya ang tatlo na yan, pinaghiwa-hiwalay ninyo, yung iisang remote na yan, magagamit nyo na sa lahat yan. Kaya kung masira man yung isang remote, meron pa kayo uling natitirang dalawa. Tapos yung pala, pagbili nyo pala nyan, may kasama na rin battery yan. So ang baterya niya is AAA. So yung AAA battery ang ang nasa loob ng remote na yan. So ayun guys, na-check na natin lahat. Wala namang damage, wala namang kulang doon sa mga binili natin. Ilalagay ko sa comment or sa description yung binilan kong shop sa Lazada nito. Tapos guys, meron pang isa, kung hindi nyo na itatanong, 16 months ko na ginagamit yung ibang yung ibang solar light. So hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin, walang problema, walang sira, maayos pa rin siya. So ayun guys, hanggang dito na lang. Thank you. At sana nagustuhan ninyo tong video ko, and then follow and share na lang din po. Marami pong salamat. Ingat.